Ops, gulat kayo no mga katoka. Ako lang po to, ang iyong solid katoka. What's up sa inyong lahat mga katoka? Magandang araw po sa inyo. Welcome back ulit sa aking munting YouTube channel. So maraming salamat po sa inyo mga dahil po patuloy po tayong nadadagdagan. 6,000 plus na po tayo. At dahil po dyan, ako po ay nagpagupit ngayon. So for today's video mga katoka, at dahil dyan, isi-share ko yung aking isa pa pong paraan sa ginagamit 5 days before alam nyo na po yun dahil bawal po dito mga katoka magbanggit ng mga ganyan dahil baka po tayo madali ni YouTube. For today's video, share ko po sa inyo yung aking paraan. So bago po tayo mga katoka magsimula, mag-intro po muna tayo. So ayan po mga katoka, tapos na po yung ating malupit at mahabang intro. So sisimulan ko na po i-share yung aking 5 days before the app. So lahat po dito na dumadaan sa aking 5 days before the app, lahat po sila ay dumaan na po sa conditioning method. So sisimulan ko na po. Sa day 1 po, nag-i-spar po ako sa kanila. So nag-i-spar po ako sa kanila alas 10 ng umaga para po hindi pa po sila medyo stress at hindi pa po sila masyadong naiinitan para po makita po natin yung talagang maganda pong galaw po nila. So sa day 2, pinapaliguan ko na po sila. Maghapon lang po sila naka-cord at sa gabi po mga katoka nagbibigay na po ako ng Vitamax. So nagtuturok na po ako ng Vitamax 0.3cc. Day 3, day 4 po mga katoka, pointing na po nila. So yan na po mga pinakang importanteng parte po ng pagkukondisyon ng ating mga alagang mga manok. So dyan na po sila mga katoka, dapat makabawi na po sila ng lakas, makapagpahinga po sila ng maayos. So para po meron po silang lakas na ilalabas sa oras po ng kanilang schedule. So ano po yung ating dapat mga iminomonitors po sa kanila. So dapat po nauubos po nila yung kanila pong tinutuka. So, pangalawa po, dapat po yung droppings po nila. So, dapat po natin yun na monitor. Kapag po binababa po natin sila sa lupa, hindi po sila nahihirapan mag-drop ng kanila pong ipot. So, yung moisture naman po mga katoka ng kanilang ipot, so dapat po meron rin po silang moisture ng konti. Hindi naman po masyadong dry, hindi naman po masyadong ma-moisture. Yung tamang-tama lang po, yung pag hinawakan mo po at tinapon mo po sa pader, yun po yung dumidikit. Yan po yung magandang moisture po para sa akin ng ipot nila. So sa tanghali po mga katoka, nagpapa-snack po ako sa kanila mga katoka ng saging na saba. Nagbibigay lang po ako ng 5 pirasong maliliit na saging na saba kapag po ibinababa ko po sila sa tanghali. So bakit po mga katoka? Kasi po yung saging na saba, meron po yan mga katoka na content na nakakapagpakalma sa ating mga alagang mga manok. So, imomonitor din po na yung body temperature ng ating mga alagang manok sa oras po ng pointing po nila at sa oras po ng kanilang schedule. So, dapat po mga katoka, nasa normal lang po yung kanilang body temperature. Hindi po masyadong mainit, hindi naman po masyadong malamig. So, kapag po masyadong mainit po yung ating mga alagang mga manok, mga katawan nila, mapapansin po natin mga galaw ng galaw lang po yan mga katoka. Kahit po nasa kulungan, galaw ng galaw. So, hindi po yan, para sa akin po mga katoka, hindi po yan maganda kasi sa kulungan pa lang maubos na po yung kanyang energy na dapat po ilalabas niya lang po yan sa oras po ng kanyang alam nyo na. So dapat po makareserba lang po yan. Mapapansin po natin overdose na po yung ating alagang mga manok sa ating mga binibigay na mga vitamins kapag po masyadong mainit po yung katawan ng ating alagang manok na ini-schedule. Kapag po masyadong mainit yung katawan ng ating alagang mga manok, so hindi po yan mapakali. So nasa kulungan pa lang po, ubos na po yung kanyang energy. So mas maganda kalmado lang po yung ating alagang mga manok. Kapag po naroon na po siya sa koreda, dapat po mag-iinit lang po yung ating alagang manok kapag po pinapainit na po natin yung kanyang dugo. So doon niya na po dapat ilabas yung kanyang energy. So yan lang po mga katoka yung aking imino-monitor sa aking mga pino-pointing na mga manok. So sa day 5 po, day of F na nila, bago po ako mga kapatoka po sa umaga, kapag po umaga ang schedule po nila na mapapa-L na po sila, bago po ako nagpapatoka sa umaga, nagbibigay po ako ng kalahating ganador. Kapag po naman mga katoka, hapon yung schedule po nila, so pagkaulot po nila, mga bandang alas 10 or alas 11 ng umaga, nagbibigay po ako mga katoka ng ganador. Kalahati lang po mga katoka. Kapag po hapon yung mapapa-L na po sila. So hanggang dyan na lang po mga aking video ngayon. So maraming
maraming salamat po sa inyo mga katoka dahil patuloy po tayong nadadagdagan. So sa bago pa lang po dito mga padpad pala sa aking munting YouTube channel. So maaari nyo rin po na i-click yung subscribe button at pindutin nyo na rin po yung notification bell para po updated kayo sa aking mga bagong video na mga ina-upload. I-click na rin yung like at pakiclick nyo na rin po yung share para po may-share po natin sa ating mga katoka na bago pa lang po sa larangan ng pagmamanok. So hanggang dito na lang po mga katoka. Thank you for watching. God bless.